Amen. Okay. So, good afternoon. Amen. Sige po, at manatili po tayo nakatayo sa presensya ng ating Panginoon. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong pagsamba. Sandali po. Praise God. Amen. Amen. Okay. Praise God. Amen. Okay. So, ngayon po ay dadako po muna tayo sa ating pong Bible reading. Praise God. Hallelujah. Okay. So, tayo po ay manatili pong nakatayo, no? Sa presensya ng ating Panginoon. At dadako po tayo sa pag-edit ng Peter. Thank you po. Sige po, dito po sa 2 Corinthians chapter 6, verse 17 hanggang verse 18, sabi ko ganito, no? Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Okay, sabi po sa Tagalog po, no? Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sige po, patuloy po natin ihandog ang ating pong pagtitipong ito, ang pagpapahayag para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Mapagpalang Ama, sa oras po na ito, minsan pa ay itinataas namin ang makapangyarihan mong pangalan. Kayo po na siyang pinagmumulan ng lahat ng buhay, ng lahat ng bagay, ay kayo ang siyang nagtakda at nagtalaga. Again, Lord, sa oras po na ito ay patuloy ko pong hinihiling na pahiramin mo po kami ng malayang kaisipan, Panginoon. Kaisipan, Panginoon, na kung saan ay patuloy na nakakasilala ng daan ng iyong katuwiran. Pagpalain mo ang mga kapatid na itinakda mo ang bahagi ng nobya sa dakong ito. Pagpalain ang bawat individual at gamitin, Panginoon, ang oras na ito upang minsan pa ay patuloy, Panginoon, na makinabang ang aming mga spiritual na pagkain. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, sa iyong aklat, Panginoon, na hindi lamang po sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nananalaytay sa iyong ibig. Kaya maraming salamat, Panginoon, at pagpalain mo ang iyong lingkod. Pahiran mo, Panginoon, muli upang sa pagkakataong ito ay may taas at mabigyan ka ng karangalan, Panginoon. Itago mo ako sa iyo po, Panginoon, kung presensya. Hayaan mo, Panginoon, na malaya, na mabigyan, Panginoon, ng tamang pamamaraan, pagkakaalam, ang iyo po, Panginoon, kung ihahatid na kapahayagan sa amin. Again, ito pong aming dalangin, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, so puri po ating Panginoon, salamat po sa Diyos, no? At talagang, talagang sa panahon pong ito ay puros karamdaman. Ito po yung nagpapakita na kinakailangan natin ng body change. Sana? Kasi meron pong tinatawag na pagpapalit ng ating kalikasan. Amen po ba? Yung tinatawag na new nature. Amen? Yung new creation ng ating Panginoon. Yung new race na sinasabi ng ating Panginoon. So, hindi po ito yung new race, ano? Na nililift up ng ating Panginoon, dinidevelop ng ating Panginoon. Kundi yung same na kalikasan ni Jesus nang siya po ay nag-resurrect. Yan po ba? So, ganun-ganun ang kanyang nais na ating maabot sa kalikasan ng kanyang kabanalan at kaluwalhatian. Amen? So, kaya nga, ito pong ating katawang ito, nangangailangan po ito, nagtatawag na pagliligtas, nangangailangan po ito, nagtatawag na pag-iingat. Amen po ba? Sapagat minsan pa, alalahanin po natin, nandito pa rin po tayo sa ating temporal na kalalagayan. Amen po, which is yung tinatawag na natural birth po natin. Amen. So, okay. So, dadako na po tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Dito po ay na-i-drop na po natin kanina, doon po sa may break natin kanina, doon po sa Kapulaan. But I do believe, ano, meron pong inilaang kapahayagan ng ating Panginoon. Amen?
sa inyong sitwasyon at kalalagayan. So dito po mga kapatid, sabi nga ng be ye transformed. Ito po yung ating pong last Wednesday, last Sunday na nabigyan po ng daan ating napag-aralan. Amen po ba? So ito po yung ating pong mga bahagi ng ating napag-aralan. Sabi nga ng from before the foundation of the world, God wrote your name in the Lamb's Book of Life. All the devils out of hell and erased it out of there. God wrote it and spoke it. So malinaw, mga kapatid sa Panginoon, na ipinapahayag po ng mensahero sa kapanahunan sa Laodicean age na ito, na inukumpirma na tayo po, bago pa ang lahat ng mga bagay na nag-exist, even sa heaven, dito sa earth, sa ilalim po ng mundong ito, sabi ganoon, ang ating mga pangalan ay napili na. Amen? Naitalaga na ang ating mga pangalan. At hindi lamang po yan. Sabi nga no, is laid before the foundation of the Lamb of God. Di ba? Nakita nyo? The Lamb of God is laid before the foundation of the world. Kaya merong Lamb's Book of Life. Amen? Amen? At lahat po ng ating mga pangalan na isinulat doon ay kanyang iniingatan na lubos. Amen? So kaya nga po, ulitin po natin we need the body change. Amen? Hindi tayo po pwede na magmalaki na, andito naman kasi, predestinado naman ako, wrong. Amen po ba? Kahit predestinado tayo, kailangan natin ingatan din ang ating katawang lupa. Amen po ba? Of course, ang ating pong side po dito, hindi natin kayang ingatan. Take note, hindi po natin kayang ingatan. Subalit, ang ating pong pag-iingat ay based sa pananalig at pananampalataya lamang natin sa ating Panginoon. Yun ang pag-iingat sa ating sarili. Kung pag-iingat, speak about action, speak about yung ating, kung ano ang ating capacity para maingatan tayo, wala tayong kakayanan. No? Kaya yung pag-iingat na ating ginagawa, based po ito sa kung ano ang binibigay, binabahagi sa atin ng ating Panginoon na kanyang kapahayagan. Yun po yung makapag-iingat sa atin. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Sa ating ganun, malinaw po ito. The devil out of hell cannot erase it all out of there. Wala talagang magagawa yung diablo. Amen? Wala siyang kakayanan. Wala siyang kapasidad. Although now, sama-sama pa sila. Itatawag na legion. Alam niyo yung legion? No? Yung pag sinabing legion, sa Tagalog, kulupon. No? Kulupon, isang batalyon po ito. Pero magsama-sama man silang lahat. Pero sabi nga ganyan, no, ang ating pong taglay na kakayanan ay hindi po pang sarili nating kalikasan, kundi kalikasan po ng ating Panginoon. Amen? So, and then ito pa yung isang maganda. God wrote it and spoke it. Amen? Diyos mismo ang nagsulat. At matapos niyang isulat ang pangalan mo, binigkas pa niya. Di ba? Ito, God wrote it and spoke it. After na maisulat, maitala niya ang iyong pangalan, hindi lang basta-basta tinala, binigkas pa niya ang pangalan mo. Bakit kaya? Siyempre, pinagmamalaki ka niya. Di ba? Di ba? Pinaparinig sa heavenly host. Amen? Na merong pangalan ganito na kanyang na tinalaga upang gumanap na mga bagay na may kaugnayan sa kanyang eternal na plano. Amen? Kasi tayo po yon. Ulitin po natin, hindi ito, tayo yon pero hindi ito ang pwedeng gumanap. Dahil wala itong kakayanan. Ang makakaganap po ng lahat ng mga eternal na bagay ay ang nature, yung portion ng Diyos sa atin. Tandaan niyo po, may portion tayo ng Diyos. Amen? Ganda nga ng plano ng ating Panginoon sa atin. Maganda nga po yung kanya pong itinakda sa atin. Sabi niya, binigkas niya po. Dito, at sabi niya, let us create man in our own image. Maganda po ito. Amen? So, sa pamamagitan nito ay magre-reproduce ang kanyang nilalang through the manifestation of His presence. But dahil nga po, meron pong tinatawag na mga devil. May mga masasama, mga demonyo. Di ba? Malinaw. Yung mga kampon ng kadilimang ito, sila yung walang ibang ginawa, kundi, sabi nga i-misplace, walain, i-deform ang salita. Ganun ba? Ito yung ginagawa niya.
patuloy niyang pinipilit na pamalian ang lahat ng original na disenyo ng Diyos. Higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Amen. Another one. As God wrote it in there before the foundation of the world, sabi nga na, Amen. Okay. Then, be ye therefore perfect, even as your heavenly Father is perfect. Nakikita mo din malinaw? O medyo hindi? Kita po. Ha? Hindi po ha. Ayan. Tendit ka po. Okay, so malinaw na ha. Hindi malinaw eh. Okay, sabi nga na no? As God wrote it in there, doon niya sa Book of Life, before the foundation of the world, amen, then be ye therefore perfect. Yamang na isulat na ito ng Diyos, sabi nga nun, bago ang pundasyon ng mundo, amen, sabi nga nun, no? Ngayon, makapagbanal, makapag-perfect kayo, ibig sabihin, tawag din sa perfection sa Tagalog, kayo ay magpakasakdal. Amen? Magpakasakdal kayo, sabi nga nun. Even as your heavenly Father is perfect. Kasi ito talaga yung plano niya, na tayo po'y maging sakdal sa kanyang harapan. Are you with me? So, pag sinabing sakdal, talagang image niya talaga. No? Likeness and image niya talaga. Kasi sakdal yun. Amen? Kaya nung ginawa niya yung kanyang mga anak before the foundation of the world, kanyang pinili at itinakda niya sa kanyang kaisipan, mga sakdal yun. Amen? Kasi dalawang creation sa Bible. Amen po ba yung ginawa? Creation ng kanyang mga chosen and elected. Amen po ba? At yung creation niya sa dust of the ground. Kay Adam. Okay. So kaya sabi nga na, no? Then be ye therefore perfect, even as your heavenly Father is perfect. Remember, bakit niya sinabi yan? Dahil yung Adan na nasa lupa, hindi nagawang papunta sa perfection. Amen? Kanya sinasabi po yan ng asabi ng ating Panginoon, kinakausap niya tayo, hindi sa pamamaraan ng ating kaisipan na literal at typical. Ang sabi niya, maging sakdal kayo, kasi kung ilalagay natin ang ating sarili sa perfection, walang makikitang perfection dito, brother and sister. Lahat tayo may kanya-kanya tayong kahinaan. Lahat tayo meron tayong mga kanya-kanyang kwento ng kasamaan at kasalanan. Ano mo tawag? Si King David nga sinabi niya, speaking lies. Amen? Siya pinanganak ng literal na kanyang ina at nagsasalita ng kasinungalingan. So malinaw po ito. Ito ang nagpapatunay ng walang perfecto talaga sa mundong ito. Speak about natural birth. Patungkol ito sa kapanganakan na panglupa. Amen? Kaya wala ng perfection. Kaya nga sabi nga, nakontaminado. Nakontaminate talaga yung original design ng ating Panginoon. But remember, this final age, inilalabas niya, pinapalabas niya ang natural na kanyang pagiging bahagi natin sa Kanya. Amen po ba? Ito yung pinapalabas niya sa pamamagitan ng mga mensahe at mga kapangayagan. Remember, amen? So, ito po, walang iba. Walang ibang pamamaraan ng ating Panginoon. Sapagkat lahat tayo ay binigas ng kanyang salita. Amen po ba? Sa salita din tayo maiaayos. Hindi sa pangalan ng simbahan, hindi sa doktrina ng simbahan, hindi sa pangalan ng organisasyon, hindi sa kung ano ang natapos mo sa Bible school and rather and so forth, hindi doon. Amen? Kaya nga, yung purong salita ng ating Panginoon, yung tinatawag na unadulterated word of the Lord, of the hour, no? Ang salitang hindi mapangalo niya sa huling kapanahunan, ito ang, ito yung may sapat na kapasidad. Ito po yung merong pong taglay na kakayanan upang maiposisyon tayo muli. Amen po ba? Mailapat muli tayo sa sinasabi niya, let us create man in our own image. Ayun eh? Yeah. Perfection talaga ito. Kasi sabi ni Brother Branham, perfection ang pupuntahan natin. Amen? Perfection doon. Kaya nga, habang nandito tayo, habang hindi pa tayo nadidevelop sa kanyang katangian, sa likeness niya, binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang gumising sa pang-araw-araw. Amen? Amen? At yung pag-gising na yan, nag-expect ang Lord na merong mababago sa iyo. Amen? Kaya ngayon, taglay natin buhay, every day, kinakailangan merong bagong
nangyayari sa atin patungkol sa pagiging kawangis ng ating Panginoon. Amen? So, ayun po yung isang maganda. Amen po ba? Na hanggat hindi ka pa nailalapat sa orihinal niyang disenyo, pababangunin ka pa niya sa umaga? No? Igigising ka pa niya sa umaga. Amen? Lalo na po yung mga wala pang kinikilalang Diyos, siya rin yung nagbabangon. Siya rin yung nagdidesisyon na yung isang magnanakaw, isang walang kinikilalang Diyos. Siya rin ang nagbabangon dito. Bakit ka mo? Sapagkat umaasa ang Panginoon na baka makasumpong siya ng katuwiran ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ito yung katotohanan, kapatid. Kaya nga, grace tayo ngayon. Amen? Bakit ka? For God so loved the world. Pag naming so loved the world, kasama na tayo dyan. Yung mga unbeliever, make-believer, yung nagpapanggap na mga mananampalataya, yung talagang hindi mananampalataya, yung purong mga mananampalataya, sama-sama na yan sa mundo. Amen po ba? Kasi lahat meron tayong karapatan sa grace na ito. Amen? But remember, yung karapatan na yan, hindi para manatili ka sa kung anong kondisyon na kalalagayan mo sa personal mong kakayanan ngayon o tatawag na secular mong kaalaman. Hindi po dyan. Tinubos tayo ng ating Panginoon upang maiposisyon niya tayo sa kanyang kalikasan. Amen po ba? Sabi ganyan, let us create man in our own image. So ito, tandaan po ninyo mga kapatid, ito ang original na disenyo niya sa kanyang mga anak. Pero nang tayo po ay pinanganak sa dust of the ground, nang tayo po ay naging kabahagi ng dust of the ground, kaya sabi ganun, sa alabok ay kayo nang galing, sa alabok ay babalik ka rin. Amen? So kaya nangyari, tayo po lahat ay nakontaminado. Amen? Kaya dumating si Emmanuel, the promised Savior. Amen? At nag-perform siya ng isang kamanghamanghang pagpalito sa mundong ito, which is born in the Spirit. Ha? Hindi siya galing sa kung ano pa mang area ng natawag na lahi ng Hudyo, Samaritana, o mga natawag na mga Gentiles. Hindi siya kung galing. Kundi siya mismo talaga ay galing sa Espiritu ng ating Panginoon. Sabi ng angel kay Mary, lilimliman ka ng banal na Espiritu. Yun ang nag-create sa kanya, yung Holy Ghost. Amen? Kaya hindi po pwedeng kontaminado si Jesus Christ. Kasi siya ay nagdala ng isang pamamahayag ng perfeksyon. Bakit ka mo? Ipinakita niya yung pamamaraan ng perfeksyon na iba pa na ulit tayo. Bakit ka mo? Nung siya po ay nag-start ng ministry, kinausap niya ito sa Nicodemus. Ano ba? Kinakailangan ipanganak ang muli. Ayun na yun. No? Di ba? So yun na yun. No? Hindi ka na bautismuhan in the name of your organization. Of course, hindi ka na bautismuhan in the name of Jesus Christ. Hindi ka na-bautismuhan in the name of the Father, Son, Holy Ghost, kundi na-bautismuhan ka sapagkat yan ang plano sa iyo ng ating Panginoon. Hinta nyo? Amen? Tandaan nyo, wala tayong karapatan. Walang tao na po pwedeng umabot. Yung likas na tao, walang po pwedeng umabot sa kalikasan ng Diyos. Kung ipapairali natin yung ating pasya, wala. Oo. Amen? Tinatanggap po yung aral na yan. Kasi ito po yung dinala sa atin ng ating Panginoon na aral. Amen po ba? Kasi pag inaaral ko, yung kikilitiin kayo, magpapataasan lang tayo ng ere dito. Magpapayabangan lamang tayo dito. Pero hindi po ito. Amen po ba? Sapagkat may mga mangangaral na walang inatupag, walang ibang pinapangaral, kundi achievement nila. Ang daming mga ganito, ang daming ganito, ang daming ganito. Puros ganyan. Amen po ba? Bakit hindi natin pag-usapan ngayon yung nais ng Panginoon sa huling kapanahunan? Ang sabi nga, rapturing message. Ito yan. Kaya rapturing message, speak about perfection ng ating pananampalataya. Perfection ng pagpuposisyon sa atin ng Panginoon upang makasama ka ng ganap. Ulitin po natin, maraming haharap sa Diyos. Ang laki ng ekspektasyon. Maraming haharap sa Panginoon na sila po ay buong-buo ang kanyang paniniwala na sila ay makakasama sa rapture, sila ay makakapasok sa kalawalhatian ng ating Panginoon. Bakit ka mo? Unang-unang pinapanghawakan nila
Sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Are you with me? Totoo yan. Hindi sila nagkakamali at totoo yun. Pero tandaan nyo, may binitiwan ng ating Panginoon sa salita. Makinig kayo. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng aking Ama. Remember that. Pag sinabing, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Totoo yun. Ganito yan, kapatid sa Panginoon. Makinig mo tayo. Ibig sabihin, pag tumawag ka sa Panginoon, kilala mo siya. Alam mo ang kanyang salita. Alam mo yung position mo sa kanya. Hindi yung nagsusugal ka ngayon, magnanakaw ka ngayon, tapos pag malapit na sa mula, in the name of Jesus, maliligtas ako. Sandali. Sandali. Sa anong basihan para iligtas ka? Yung kaligtasan sa kapahayagan. Amen. Yun po ang kaligtasan na sinasabi. Hindi ka maliligtas na, ikaw, bulangero ka o ano man. Marites ka, tapos, di ba? Di ba? Meron pa, ano ba yung sabi? Ano ba? Marisol. Di ba? Hindi ka pati sa Panginoon, maniwala tayong lahat. Sapagkat, yung ginaganap ng ating Panginoon ng pagliligtas, may dalawang uri. Yung ganyang inilaan na kaligtasan sa eternidad, may dalawang pamamaraan ng Panginoon. Una, redemption. Pangalawa, saved by grace. Dalawa yan. Ano ba? Redemption and saved by grace. Yung redemption, ito yung kanyang mga itinala before the foundation of the world. Ito yung tatawag na pagdating ng rapture, walang salvation doon. Lahat yun ay pag-aari ng Diyos before the foundation of the world. Amen? 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 Amen. Ito yung kaibahan. Sa rapture, kukunin ng Diyos ang pag-aari niya. Amen? Sa white throne, tinanggap ng tao yung Diyos. No? Kinuha niya, ibig sabihin, niyakap niya ang ating Panginoon, doon siya naligtas. Bakit ka mo? Di ba? Sabi nga, di ba? Kinakailangan i-offer mo ng buhay mo. Tinanggap mo talaga ng ginawa ng ating Panginoon. Yung pong ibig sabihin po nun. Amen po ba? And then sabi nun, as God wrote it there before the foundation of the world, then be ye therefore perfect as even as your heavenly Father is perfect. Yung perfection, tingnan niyo po, no? How can you be? Sabi ganon, when it's not my perfection, it's not your perfection, it's not perfection of His Word. Tingnan niyo po. Ito po ay patungkol sa perfeksyon ng kanyang salita. At sino yung salita? Si Jesus ang salita na nagkatawang tao. Because Jesus is the living Word of God. Jesus is the author of all God's creation. Amen. Si Jesus ang author. Siya yung nag-akda. Siya yung nagtakda ng lahat ng creation, ng nilikha, ng Diyos na Ama. Amen? Amen. Yan po si Jesus Christ. Kaya nga, yung perfection ng salita, si Jesus po yun. Walang iba. No? Amen? Sabi ganon, ang salita, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Amen? So, malinaw po ito. Yung Diyos, panimula ay salita na. Amen po ba? At sabi po sa verse 14, ang salita ay nagkatawang tao. Amen? Kaya dito pag sinabi, perfection of His Word, identify mo ito kung sino ang salita, which is si Jesus. Walang iba. Amen? Walang iba. That He choose you. Ito yung maganda. Yung salita, kaya nga binigkas niya ang iyong pangalan, sinulat niya yung pangalan sapagkat siya ang pumili sa iyo. Sabi nga po ni Brother Branham, pati itong physical mo, pinili niya, sinabayan niya, bakit ka mo? Although na mali talaga yung ating sex birth na ito, na hindi talaga ito yung talagang aabot sa kanyang kalikasan dahil sex birth, pero ginampanan niya ng kanyang pagkapilit, pagkatawag dahil sabi nga, millions of millions ang egg cell ng nanay. Hello? Amen? Ikaw ang napili. Ang dami. Ang dami nag-uunahan dyan. Pag pumasok yung sperm, right? Amen? Ang dami yan. Di ba? Million yan. Pero, mapalag ka din, yung nag-iisa ka dyan. Sister, nag-iisa tayo dyan. Tayo po ang binalutan
Amen? Yung sperm, egg cell and sperm, na-incubate tayo. No? Ang Diyos din, sabi nga, ang Diyos din ang humubog sa atin perfectly and wonderfully. Hello? Ito po yung mystery ng ating pagiging buhay. Kaya, hindi ka po pwede talaga na humakbang sa ng sariling dahilan at ng iyong sariling desisyon. Bakit ka mo? Kasi, andi dito na yung salita sa huling kapanahunan. Wala ka nang itatakas pa sapagkat ito na ang panahon ng pag-aayos. Kaya nga nagtatrabaho na ang salita ng Diyos sa huling panahon to gather His saints sa pamamagitan ng kapahayagang ito. At inaalis niya, nire-rapture niya una yung ating paniniwalang mga sekular, tinanggal niya tayo diyan, paniniwala sa mga tradisyon ng mga simbahan, tinanggalan tayo ng mga kaalaman diyan, nilipat tayo sa kanyang tinatawag na blueprint. Inilipat niya tayo sa hindi sa doktrina, inilipat niya tayo sapagkat ikaw ay may bahagi ng Diyos. We have the portion of God. At kaya nga tayo ipinag-interesan ng Diyos ng ganitong kapahayagan sapagkat alam niya meron siyang bahagi na nasa iyo. Kaya nga kapatid, kung hindi natin nasumpungan ang mensahe sa huling panahon, patuloy lang tayo magbubulahan. Patuloy lang tayong gaganap in the name of the Father, Son, Holy Ghost, in the name of Jesus Christ, Oneness, Trinitarian, Baptist, Methodist, and so forth na mga iglesia. Patuloy lang tayo dyan. Kakain lang tayo sa pamamagitan ng mga denominational na mga aral. Amen? At ang sabi ni Brother Branham, ang aral denomination about moral teaching. Pagpapakabait, pagpapakatino, pero maraming mga pastor na nangangaral na mababait, pagpapakatino, pero hindi nakikitaan. Ha? Oo, isang kapatid nga ito, sabi ganun ako. Pinagtanong daw yung pangalan ko. Ay, naku, kilala namin yan. Oo, sabi ganun, kulto yan. Oo, maraming nagagalit yan kasi kulto yung aral yan. Isang kapatid natin, ganyan habang kumakain kami kaganina, kasi meron katabi nilang simbahan doon. Oo nga, kaya alam nyo kapatid sa Panginoon, ganito rin ang ginawa ng mga Pariseo kay Jesus noon. Oo, pinagbabalakan nila kung paano mapahinto, mapatigil ang pagbiministry ni Jesus Christ. Pinagbabalakan nila na masama, kinaiinisan nila si Jesus Christ. Dahil sabi ka nun, merong ibang aral ito, doktrina. Sabi ka, si Beelzebul ito. Sinabihan nga nila si Jesus Christ. Ay aral niyan, Beelzebul. Diba? Prince of Darkness po yung Beelzebul. Sinabihan nila si Jesus Christ na prinsipe ng kadiliman. Yung kanyang mga inangaral. Hindi na recognize yun, di po ba? Pero salamat sa Panginoon sapagkat yung taglay na Espiritu ng ating Panginoon ay dove. Speak about peace, reconciliation. Amen? Kaya tingnan niyo po, yung Espiritu na sa kanya, dove. Di ba? Kalapati. Kaya, nakapako na siya, patuloy pa rin ang kanyang pagsusumawo sa Ama. Ama, patawarin niyo sila. Bakit kamo? Yung kanyang Espiritong taglay, yung motivasyon ng Espiritu na sa kanya, is to reconcile man to God. Yung ba kayo? Ganun po ito. Kaya, nawa maraming makaunawa sa huling panahon, na itong huling panahon ito, pinuposisyon na ng Diyos ang para sa Kanya. Konti lang ito. Little flock. Sabi sa Bible, sabi nga lang, fear not my little flock. Kinumpirma yan sa white throne. Ano man ang ginawa niyo sa maliliit na ito, sa akin yung ginawa. Paano yan ngayon? Yung mga taong nagbabalak sa ating kasamaan, mga taong naglalait sa atin, kawawa nga. Kaya kapatid sa Panginoon, kahabagan nyo yung mga tao. Kahit anong sabihin nila sa inyo. No? Ang pairalin nyo sa inyong kalooban ay ang kapangyarihan ng biyaya ni Kristo to reconcile man to God. Amen? Huwag kayong magpupuyos ng galit. Amen? Di ba? Huwag kayong gaganti ng ngipin sa ngipin. Ha? Tabak sa tabak. Mata sa mata.
Huwag kayong gaganti na ganyan, di ba? Kaya sabi ni Jesus Christ kay Peter, isalong mo, ano? Ibalik mo yung tabak. Sabagat ang taong nabuhay sa tabak din mamamatay. Tingnan nyo? Amen? Bakit ka mo? Kasi yung ministry niya, ulit mo natin, grace siya. Si Jesus Christ, siya yung grace na pumunta rito to reconcile man to God nga eh. Sabi ganyan, no? I came here to seek which was lost. Sabi niya, pumarito ako upang hanapin ang wala, hindi para awayin. May talata dito sa gospel na talagang hindi nakapagtimpi si Jesus Christ. Bagamat meron ang spirit niya to reconcile, pero hindi napigilan ni Jesus na magpuyos ng galit that time. Ano ang nakita niya? Ano ang nakapagsiklam ng galit sa damdamin ni Jesus Christ? Huwag ninyong gawing palengke ang tahanan ng aking Ama. Yun, ingatan nyo yan. Pero marami ngayong mga simbahan. Pagkatapos ng gawain, ayan na, magbebenta na yung pastor ng mga gamot-gamot. Magbebenta ng insurance, magbebenta ng kung ano-ano. Diba? 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 Oh, doon nga diba, pag may mga seminars ka sa denominasyon, di po ba? Pagdating doon sa, pagpapasok ka na doon sa may kwan, pa-attend ka na doon sa loob, may mga booth doon, di ba? Tapos, may mga books doon na babayaran mo. Hello? Ganun yan. Naka-attend na ba kayo sa ganon? Naka-attend na ba kayo sa ganon na pagpasok niya sa convention na gawain, tapos sa isang gilid, punong-puno mga klats, pipili ka naman, ay, leadership training, magkakano to? Paano? Ang sabi sa Biblia, tinanggap nyo ng libre, ibahagi nyo ng libre. Amen? Punta kayo doon sa natin, sa church natin sa Kabulaan. Lahat sa bookshelf doon, puros libre yun. Walang bayad doon. Ibinahagi ng libre sa akin, ibabahagi natin ng libre yung salita. Amen? Amen? Praise God. Kaya, hindi po tayo kahit pang-imprenta lang. Hindi. Lalo na yung mga pumapalig sa mga bus na nanghihingi, mga ngaral. Anong ibig sabihin? Yung po ang isang hindi tinatanggap na paglilingkod ng ating Panginoon. Bakit ka mo? Money involved. Ibig sabihin, magbigay ka muna bago ka ibig sabihin, pagkatapos magpahayag, kinakailan magbigay ka. Hello? Di ba? Amen? Tingnan mo. Ang Diyos ang nagbibigay. Amen? Para, alam mo, ito lang bottom line, parang pinalilimusan nila. Hinihingi nila ng limos ang salita. Kaya dami na nilang simbahan. Pero, di ba? Oo, kilala niyo sinasabi ko. Pero, hindi tayo na may personal. Inilalapat lang natin ang tama kung ano yung mga nangyayaring kalakaran ngayon sa huling kapanahunan. Aga po ba? Ang sabi malinaw na malinaw, marami ang manlalamig sa pananampalataya, sabi sa Bible. Pero kapatid, hindi yung panlalamig na hindi atin. Mga religious nga sila. Mga active yan sa loob ng simbahan. Kaya sinabi na maraming manlalamig, bakit nga mo? Sapagkat maraming hindi makakaunawa sa orihinal na disenyo ng ating Panginoon. Magdidimon lang sila according sa kung ano yung kanilang sistemang kinasanayan. Yun nagtatawag na panlalamig. At akala yung panlalamig, di natin, magbabackslide, hindi yun. Kaya sa Bible, pag ang isang tao, wala nang haing may babalik pa. Wala kang haing may ihalog pa. Pag nag-backslide, hindi yan para sa Diyos. Makinig tayo. Amen? Walang backsliding. Actually, yan lang, inanong naman yan eh. No? Ang pagpapanumbalik, makinig tayo. Ang pagpapanumbalik sa Biblia, katulad natin, di ba? Tayo po ay umiral sa panglupa. Pagmumura, pagsisunod, lahat ng kasalanan, lahat ng kwento. Then, nagbalik loob tayo. Yun ang ibig sabihin. Hindi yung tatawag na Kristiyano ka na, tapos nag-backslide ka, balik ka na sa Panginoon, bumalik ka, wala. Hindi yun. Ang isang taong
nawala ng gana sa salita, isa lang ibig sabihin yun, hindi siya para sa salita. Simple lang yan, as simple as that. Amen po ba? Lahat ng mga taong walang interes sa salita, hindi yan para sa Diyos, para lang sa relihiyon yan. Yan sabi ganun, marami ang manlalanig sa huling kapanahunan. Hello? Amen. Okay. So kaya kapatid ng Panginoon, sabi nga, how can you be? Hallelujah, when it's not my perfection, it's not your perfection, it is His perfection of His Word that He chose. Yeah. Tingnan nyo. Kaya nga, itong ginaganap natin na ito, hindi ito tayo. Ulitin ko mga kapatid ha. Ako rin mismo, nakikinabang sa kung ano ang lumalabas sa bibig ko. Dahil hindi ako ito. Kaya may mensahe, andyayaan kayo. Kaya may kapahayagan sa likod ng salita dahil nandyayaan ang kanyang mga pinili before the foundation of the world. Hindi niya paglilihiman. Sabi ngayon, magkakaroon taggutom. Darating ang panahon, sabi ngayon. Darating ang panahon, magkakaroon taggutom. Hindi sa tatawag na literal na pagkain, kundi magkakagutom sa salita ng Panginoon. Simpleng-simple yan. Anong ibig sabihin? Marami lang ang sabi sa Bible, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Tingnan nyo kung talagang Bible believers sila, bakit yung Father, Son, and Holy Ghost, ginamit na rin nila sa panalangin sa pagkain, ginamit sa panalangin sa kasal, ginamit sa dedication, ginamit sa mga gawain, ginamit na doon sabi, sa bautismo. Bakit anong nangyari? Bakit sa pagkain ginagamit na yung Father, Son, Holy Ghost? Ito po ang tinatawag na nawala na talaga, na-deform na talaga ang simbahan. Kaya makinig po tayo. Pero may perfection na aral sa huling panahon. At ito po ang ating pinagsasaluhan. Hindi po tayo ito. Wala tayong karapatan maunawaan ito. Yung binhi ng Diyos na sa atin, ito ang siyang nagiging dahilan kaya nauunawaan mo ngayon ito. Hindi mo ito mauunawaan based sa ating kulturang pangkaisipan, pang-intelektual, na kaisipan mo, sekular, wala. Hindi kayang abutin yung mga pang-spiritual, hindi kayang abutin ng mga pang-secular yan, brad, sister. Kailanman hindi po pwedeng maghalo. Yung galing sa kadiliman, yung galing sa kasalanan, sabi ko, walang matuwid ni isa. Hindi nga po pwede. Ngayon, kaya tayo nagiging pwede, sapagkat may portion siya. May bahagi ang Diyos sa iyo, at ito ang nagiging kakayanan mo na maunawaan siya sa huling panahon. Hindi siya maunawaan ng Bible school. Hindi siya maunawaan ng kung ano-anong doctorate. Hindi siya maunawaan ng anumang filosofiya. Hindi siya maunawaan ng mga siyensya. Hindi siya maunawaan ng mga iba't ibang mga kalakaran sa huling kapanahunan. Mauunawaan siya ng kanyang mismong pag-aari. Which is yung portion niya sa iyo. The original seed, which is the Word, which is Christ. Amen. Amen. Okay. So, and you are secure with Jesus Christ. Tingnan nyo. Secure. Hindi po secure ito. Ulitin po natin. Don't make me wrong. Sabi ko nun, you are secure with Jesus Christ. Tandaan nyo po ito, ang siguridad na sinasabi dito, spiritual mo. Hello? Dahil ang Diyos speak about spiritual matters. Pag sinabing Elohim, pag sinabing God, behind behind the natural things, sa likod ng mga natural na mga bagay, diyan mo makikilala ang Diyos. Paano mo makikita ang Diyos sa sekular na pangunawa? Cannot be. Mauunawaan mo ang Diyos sa pamamagitan ng portion at bahagi niya sa iyo. Kaya ka nagkakaganito. Kaya ka nakapagsasabi ng Amen. Pag nabing Amen, any person can say Amen. Bata, matanda, pastora, and so forth. Pwede makapag-Amen. Pero merong Amen na tinatanggap ang ating Panginoon. At yun ay ang kanyang bahagi. Pag ang kanyang bahagi ay nagsabi ng Amen, napapangiti mo ang Diyos. Subalit pag ang grupo ni Cain ay nagsabi ng Amen, lumayo ka sa aking harapan, kailanman hindi kita nakikilala.
Ganyan ba simple? Di ba? Panginoon, nagpalayas kami ng diablo. No? Masamang espiritu. Sa pangalan mo, nagpagaling kami ng karamdaman sa pangalan mo. Very religious sila. Pero sabi ng Panginoon, umalis kayo sa aking harapan, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Tingnan niyo po. Doon na yan sa white throne, ha? Hindi yan sa tinatawag na rapture. Kasi walang paghatol sa rapture. Walang timbangan sa rapture. Lahat ka, ipuposisyon ka ng tama sa kanyang kaisipan, sa kanyang plano. Dahil kanya ka na before the foundation of the world. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Yung rapture na ito, walang salvation dyan. Ang salvation, brother, doon po sa white throne. Doon sa tronong puti. Doon ang tinatawag na salvation. Sapagkat dito ipagbubukod ang kambing at ang tupa. Yun po iiral ang salvation. At doon din iiral ang condemnation. Amen. Ganun po ito. Kaya nga ang dadaanan nating event, ang mangyayaring event na inaantay natin, spiritual speaking, is about the secret catching away of the bride. Pag nabing secret catching away, ito po yung natawag na in the twinkling of an eye. Babaguhin ka. Amen! Lahat ng bulok, maaring mabulok, papalitan ng hindi mabubulok. Kaya, tingnan nyo, si Jesus Christ, pinalo nila si Jesus Christ, hinampas nila si Jesus, sinampal nila si Jesus Christ, nilagyan nila ng tinik si Jesus Christ, pinagsasaktan nila, naramdaman niya yon. Take note, naramdaman niya yon ni Jesus Christ. Pero nang nag-resurrect siya, pagdating ng pangatlong araw, nang nag-resurrect siya, yung katawan niya na yon, ito na yung katawag na theophany body. Ito na yung katawan ng panibagong henerasyong kukunin niya. Yung henerasyon, yung race, another race na ito, which is yung unang-una ito, si Jesus Christ, yung siya nag-resurrect, ganyan-ganyan, yung kanyang babalikan, yung new race na ito, sapagkat yung new race na ito na kanyang itinataas at kanyang ibinabangon sa huling panahon, sila ang mananahan sa tinatawag na millennium reign. Yun ang tinatawag na new race. 1,000 years. Hello? Amen? Salamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat may kapahayagang ganito na nawawarningan tayo ng paghahandaan natin nito sa pamagitan ng pagkakaunawa. Alam mo yung pagbabantay na sasabi sa Bible? Mga sipagpuyat kayo at mga bantay. Alam mo yung pagbabantay, hindi yung hindi yung wala ka ng tulog. Literal hindi. Dahil sabi sa Bible, pinagpapahinga ko rin ang aking mga mahal. Di ba? Diba? Sabi sa Bible yan. Pinagpapahinga niya ang kanyang mga mahal. Pag natin magbantay, ibig sabihin, patuloy kang makinig. Makinig ng makinig. Yun ang pagbabantay mo. Sapagkat kaya ka nagkakaroon ng lakas para magbantay dahil napapakinggan mo ay isang kapangyarihang galing sa Diyos. At sa pamamagitan yan, makapaghahanda ka. Amen? Okay. So, kaya nga sabi nga no? And just as perfect as Christ was before God, for you're not standing with your own. Tingnan nyo, ito malinaw. Hindi ka tumatay sa sarili mo. Ha? Amen? So malinaw. Simple. You're not standing in your own. Ibig sabihin, wala ka talagang kakayanan. Para sasabi mo namin sa panahon, wala ka talagang kakayanan. Wala tayo talagang kakayanan na magbago tayo. Na maging perfect tayo. Amen po ba? Kundi ang perfection natin nga ay sa salita. You're standing in Him with one thing. I believe. Tingnan mo, kabatid. Ito lang siya. Yung kakayanan mo, kabatid. Yung I believe. Yun lamang, kabatid. Yan lamang ang hinahanap at inihintay sa'yo ng Panginoon. Pag sabing I believe, ibig sabihin, simpleng bagay lamang, kabatid. Wala kang ipinagmamalaki. Naniniwala ka ba? Sabi ng Panginoon, opo, naniniwala ako. Mangyari ang kalooban, ang iyong kalooban. Di ba? Amen? Bumalik nga yung mga karamdaman. Bakit ka mo? I believe, Lord. Amen? Amen. Okay. So, patandaan natin, no? For you're not standing with your own. You're standing in Him with one thing, I believe. Okay. Now,
He wants us to transform our mind by the renewing or be transformed by the renewing of our minds. Now Satan comes in and put in a deforming to the word and making it say something that is tingnan niyo po, itong nagdi-deform ito si Satan, pinamamalian niya yung katotohanan. Makinig kayo. Doon pa lang sa Garden of Eden, nagsalita ng original na salita ang Diyos. Sabi nga na, huwag niyong gagawin, huwag niyong kakanin yan. In the mystery word. Huwag niyong kakainin yan, mamamatay kayo. Hello? Amen? Pag sinabing kakainan, huwag niyong pagnanasaan yan. Yun namang simpleng bagay doon, yung terminology. Huwag niyong pagnanasaan yan. Dahil mamamatay kayo. Ang kamatayan, hindi yung kundi mahihiwalay kayo sa grace niya. Yun po ang nangyari. Ngayon, itong si Mrs. Adam, si Eve, nang nag-iisa na lang, kasi itong si Adam, umalis para pangalanan lahat ng mga hayop kasi sa kanya na-assign. Sa kanya na itakda na ilag talaga ng ating Panginoon na para po mag-ingat ng buong sanlibutan. Ayun ba? Ng buong mundo, which is Garden of Eden pa lang yun. Amen po ba? Ngayon, nang wala si Adam, pumasok talaga itong si Taning. Deformer na ito, itong deformer na ito, si Satan. Anong ginawa? Tingnan mo, ahas. Hindi na po pwede maging ahas. No? Pag sinabing, doon lang siya naging pag sinabing siya naging ahas na siya noon, di ba? Yung sabi nila, ahas na si Satan noon. Sandali, may nakapagsasalita bang ahas? Hindi nga. Wala naman. Amen? Wala sabi nga, totoo ba? Sabi na. Nakaporma siya ng Sabi nga meron na tawag na missing link. In between, missing link doon. Sabi nga doon. Totoo ba na sinabi ng Diyos sa inyo na pag pinagnasaan nyo, ginawalaw nyo ito, kinain nyo ito, ay mamamatay kayo. Sabi ni Eva, oo, kasi yan sinabi sa amin. Ay, huwag kayong maniwala dyan. Kasi pag kinain nyo yan, pag pinagnasaan nyo yan, magiging kagaya kayo ng Diyos. Diniform niya. Nakita nyo? Diniform niya yung salita. Di ba? Pinamalian niya, tinuwis niya yung salita. Ayun Nakita niyo, papaanin para ni Satan? Pinamalian niya, binalugtod niya yung salita. Amin po ba? Kaya yung pagbaliktad ng salita, doon umira yung tatawag na unbelief na sinasabi. Di ba? Amen? Yun ang unang-unang kasalanan ng mundo. Yung hindi paniniwala sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Kasi pinakinggan niya yung haka-haka. Pinakinggan niya yung mga ibang tinig. Kaya kayo, mga kapatid sa Panginoon, watch out and be careful. Maraming lumalapit sa inyo. Maraming papasok sa inyo. Maraming mag-iimbita sa inyo. Maraming mag-ahihikayat sa inyo na sa ganitong grupo namin, sa ganitong simbahan namin, organisasyon namin, lahat talaga, magsisigla, lahat ay tumutulong. Kapatid, yun mga pandaray sa tanan. Amen? Alam niyo kung bakit? Kaya, noong panahon, yung mga Kristiyano ay sinusunog. Ang mga Kristiyano pinapalapa sa mga leon. Masaya sila. Alam niyo kung bakit? Hindi sila nagpapapigil. Bakit kamo? Pag nahuli sila, ibinibigay niya sa Panginoon buhay nila. Bakit kamo? Kasi yung kanilang taglay na salita, hindi pa na-reproduct, hindi pa na-deform. Amen? Kaya willing sila. Yung natawag na dark age na nangyari. Amen po ba? Kaya nga ngayon kapatid, hindi ito patungkol sa stand sa pananampalataya mo sa mga sekular o sa mga nagdaang mga aral. Kasi ang aral ngayon ay ang rapturing message. Yan ngayon tayo. Amen? Ito tayo ngayon. Amen? Kasi at itong huling panahon, iaayos na tayo ng ating Panginoon. Tingnan nyo na lang yung tatawag na foolish virgin at saka yung wise virgin. Tingnan nyo po kung anong nagaganap ngayon sa panahon ito. Eto na siya.
nakaposisyon na talaga lahat na. Amen po ba? Nakaposisyon na lahat. Amen po ba? Nasa labas na at kumukuha na ng oil. Naghahanap na ng oil yung mga denominasyon. Amen? Ibig sabihin talaga naghahanap sila ng genuine revival. Naghahanap sila ng genuine na pagpasok ng Holy Ghost sa kanilang buhay. Hindi lang visitation. Kasi pag sinabing visitation, bumibisita lang siya. Actually, ang ating Panginoon, yung kanyang presence, bumibisita lang yan sa denomination. Kaya meron din silang mga tatawag na mga aral na tumutugma. Pero uulitin po natin, iba yung pinananahanan ng salita at ng presensya ng Diyos na aral. Na tatawag na revelation. Kasi nandoon yung sustansya, nandoon ang tatawag na tinatanggap ng Panginoon. Amen po ba? Parang si Cain at Abel. Dalawa sila, nagsumamba sila. Parehas sila sumamba, may damdamin. Isang damdamin sila. Lahat sila merong pagnanasang sumamba, bigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Pero, nagkaroon, nagtatawag na pagtanggap at pag-deny dahil sa sistema. Kita niya na? Kung ano ngayon ang pinapakita ng mga nasa denominasyon, ginagamitan nila ng sistema. They are serving under the system of their organization. Diba? O, sige, ganito kayo. Ang kinakailangan, punta ka dyan, ikaw ito, number 1 ka, tapos may ano ka na sa baba, 2. Hahanap ka ng 2. Ngayon, 2 kasama mo na ito, hikayatin mo dapat magsama sila. Importante makapagsama ng 2. Kaya pipilitin nila. Hello? Diba? Ikaw ito. Tapos, kumuha ka ng 2, magdi-disciple ka ng 2. Pag nakapag-disciple ka, yung 2 na yan, pag naturuan mo, sabihin mo sa 2 na naturuan mo, maghikayat sila ng tagda-2. O, yung isa ka, 2, tapos nakasama itong 2, nakapag-akit ng 2, ilan na sila? 6 na. Isa ka lang, naging 6 na. Sa napakaikling panahon. Pagpaparami. Pero ang sistema na yan, para sa pyramiding. O, nakita nyo? Di ba? Simpleng-simple mga kapatid. Kaya nga ito ang tinatawag na adulterated word of power. Salita ng Panginoon ang ginagamit, pero ginagamitan ng sistema na pang-relihiyon. Kita nyo na? Yan po ang kalakaran sa huling panahon. Laodicean age kasi ito. Akala mo mayaman ka, akala mo wala ka ng kailangan, pero ang totoo niyan, dukha at abaka. Tingnan mo, bakit dukha na ba? Kasi, pag sinabing kayamanan, ang kayamanan ng Diyos hindi naman yung literal. Kasi maraming mga simbahan ang ipinapangaral, yung kayamanan. Blessing, 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 blessing. No? Kaganda, kagaangan ng buhay, pagpapala, magandang buhay. Pagka magandang buhay, bless ka ng Panginoon. Hindi doon. Nakasentro ang Kristyanismo, ang pagiging mananampalataya ni Kristo kung talagang Kristiyano ka talaga. Ang totoong Kristiyano, tignan mo, looking unto Jesus. Alam nila yan, looking unto Jesus. Ano ba nangyari kay Jesus Christ? Very worse ang nangyari sa Kanya. Looking unto Jesus. Tapos ayaw mong gayahin kung anong nangyari kay Jesus Christ na nag-sacrifice siya. We are the living sacrifice. Yun ang totoong Kristiyano. Pero remember, lahat ng pangangailangan mo, God is obligated to give it to you. Obligado siya. Kasi, ministry niya ang nasa ministry mo. Kung ano ang ginagampanan mo, yan ay tinakda niyang gampanin sa'yo. Kasi maraming pastor, naging pastor dahil natapos ng Bible school. Pagdating ng Bible school, natapos ng Bible school, ano mangyayari? Hahanap ng simbahan na mas malaki yung offer. Ganyan lang kasimple. O magkano offer? Ay, 3,000 isang buwan. Ay, dito 5,000, dito ka na. Di ba? Ganon kasimple. Simpleng-simple lang naman eh. Kaya totoo sinabi ni sister eh. Maraming galit na pastor dyan. Amen? Kasi alam nyo kapatid, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Amen? Makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa atin. Ibig sabihin, makikilala mo ang salita, which is Christ. Makikilala niyo si Kristo at palalayain kayo ni Kristo. Amen? Salita si Jesus Christ, ang katotohanan. I am the way, the truth. Amen? Amen? Okay. At ganun, no? Now Satan comes in and put it in and deforming to the word, making it say something that is. Tingnan niyo po, no? Pinapamalian niya
pag sila dinideform, tinatanggalan niya talaga ng original na design. Kaya nga, yung sister, brother, no? Yung grafted fruit, grafted tree. Nakita niyo yung grafted tree, right? Ayan po ba? Pag sinabing grafted tree, yung isang original na puno, makinig kayo, tapos tatabasin, amen? Pagkatapos matabas, susugpungan ng ibang lahing halaman. Diba? Tapos doon, tatalian, lalagyan ng kung ano-ano mga fertilizer, then mabubuhay. Tuwan-tuwa sila, yes, nabuhay sa ating katawag na experiment. Pero hindi nyo ba alam na deform ang original na disenyo ng Lord? Diba nyo? Diba? Kaya mga science, wala yung ginawa kundi pamalian ang talagang original na disenyo ng Lord. Walang ginawa. Oh, makinig kayo. Oh, yung science. Kaya nga yung 8 pillars of society. Oo. Ayan na yan. Ginagamit niya na yan. Para pamalian. Hawak niya yan. Amen? Amen. God has took 6,000 years with the original word. Tingnan niyo po. To bring forth every word of its kind. Tingnan niyo po, no? Tingnan niyo po, no? So, itong original word na ito, patungkol sa 6,000 years na ito, yung original, ito talaga yung salita talaga, binitiwan, inilapat ng ating Panginoon sa mundo ito, yung original word. Pero sabi nga na, to bring forth every word of its kind, palalabasin. Kaya nga, pag nagsalita ang Diyos, may mangyayari, may magaganap, meron siyang tinatawag na planong itataas. Malili. Right? Pero, ang sabi nga doon, tuloy natin. And everything that He made would be God's own word, bringing forth of its kind. Now, the deformer, which is yung si Satan, now the deformer has took 6,000 years and to deform the word of God. Sinabayan niya nga eh. From Adam to Noah, 2,000. From Noah to Jesus Christ, another 2,000. From Jesus Christ hanggang yung 2,000 natin na ito, yung 2,000, pang 6 years na ito. Ay, 6,000 years na ito. Amen? Di ba? Kaya sabi, sinabayan niya for about 6,000 years. Yung original na salita talagang, ito yung dinamit ng ating Panginoon. Pero, sa loob ng 6,000 years, sinasabayan ng deformer na ito ni Satanas para baliin, pasinungalingan kung ano yung original na disenyo ng Diyos na kanyang salita. Malinaw? Amen? So, kaya nga, no? And to deform that word of God. Kaya nga, kinakailangan natin talaga na tayo po ay magbago. Ipinapakita sa atin ng Panginoon upang makilala natin ang talagang bagay na kinakailangan mailapat natin sa ating pananampalataya. Amen? Kaya religion, kapatid, very religious nga daw po yung mga anti-Christ. Very religious po sila. Okay. Dapo na po tayo. And will be a father unto you. Ito po yung ating pong topic ngayon. Okay. Dito po tayo sa ating pong main reading. Wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Tingnan nyo. Siya na po ang nagwa-warning. Babala po ito. Ang sabi niya, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo. Saan yan? Sa kultura, di ba? Sa tradisyong aral na atin na tinanggap noon, na dati nagtitirik ng kandila and so forth. Ang daming mga tradisyon na umiiral sa mundong ito. Yan ang nakapag-deform sa original na word ng ating Panginoon. Yung mga pagsunod sa tradisyon, sa kultura, dyan nawalan, dyan napamalian ang original na disenyo ng Diyos sa sangkatauhan. At yan ang tinanggap ng marami sa mundo. Amen? Yung kultura at pang-tradisyong aral, dyan ang tinanggap ng mundo. Nawala na talaga sila sa totoong original na design. At inaasahan ka ng Diyos na ikaw na bahagi ng kanyang nobya, ikaw na bahagi ng kanyang katawan before the foundation of the world. Kaya sabi niya, Peter, upon this rock of revelation, I will build my church. Church, speak about the mystical body of Jesus. When tayo build,
Hindi tayo gagawing mananampalataya dahil sa pangalan ng isang simbahan o organisasyon. Walang pwedeng maging mananampalataya na totoo. Pag ikaw ay kabilang lamang pinaniniwalaan mo ang grupo ng organisasyon. Bakit kamo? Pag sinabing organize, hindi yan kalooban ng Panginoon. Wala kang makikita dyan. No? Sapagkat hindi po yan original na disenyo ng ating Panginoon. Let us create man in our own image. Sa imahe tayo babang. Sa imahe tayo imumul. Sa imahe yan tayo. At ang imahe na yun ay eternal. Kaya sabi, you must be born again. Sapagkat yung born again sa Espiritu, ang kapanganakan sa Espiritu, dito mailalapat ang totoong original na pagiging anak mo. Sa Diyos. Amen? Okay. Yan sabi ko na, no? Save the Lord and touch not the unclean thing. Yung unclean thing, may dalawang klase na unclean sa New Testament at saka sa Old Testament. Sa Old Testament, yung unclean, ito yung mga pagkain pinagwabawal na kainin, di ba? Yung mga manila, yung mga kuko na nakabiyak na ganyan, yun yung mga pinag-unclean na yun na pagkain. Pero pagdating sa New Testament, unclean, ibig sabihin unclean is spirit. Yung maruming espiritu. Tingnan nyo? Amen? Kaya nga kapatid sa Panginoon, lahat ng bagay bukas sa Diyos. Babalik lahat sa Diyos. Amen? At alam ng Diyos i-segregate yung pabuti at masama. Amen? Kaya sabi sa Biblia, ang kasamaan at kabutihan ay nasa kamay ng Diyos. Nasa kanyang kapasyahan ang mabuti at masama. Bakit ka mo? Kasi lahat yan kontrolado niya. Amen? Lahat dyan ay nakadesign sa kanyang kalooban. Okay, so, and I will receive you. Doon pala, tatanggapin ng tao, ng Diyos, ang tao. Amen? Speak about yung tatawag ng mga saved by grace. The church spiritual is the elected church. Hindi po, no? Elected na hirang na iglesia. Upon this rock, I will build my church, Peter. Amen? Called out and set aside by God alone. Amen? Called out and set aside by God alone. Siya mismo ang nagbukod sa iyo. No? Sabi nga, hinugot ka sa bunton ng karamihan. Amen? Ibinangon ka sa bunton ng mga patay. Inilipat ka ng Diyos sa kanyang kalikasan. Amen po ba? Okay. So sabi nga nun, and they are the ones that will hear the word of the Lord. Sila yung makikinig. Bakit makikinig? Kasi kaya sila nakikinig dahil may impact sa kanila ito. Amen? Kaya nagkaka-interest ang bagay sapagat bakit ka mo? Nagtutugma na yung pag-aari ng Diyos at ang kanyang salita na nasa iyo at ang kanyang sinasabi, nagtutugma na. Yung espiritu mo nakikwikin na bakit ka mo? Sapagat yan mismo ay ang pag-aari niya. And they are the ones that will hear the word of the Lord. Amen? Kaya mo pinapakinggan dahil nauunawaan mo ngayon ito ng malinaw. Some men are predestinated to eternal destruction. Tingnan nyo. Totoo yan. Marami o may ilang mga tao na nakatalaga para po sa pagkapahamak. Are you with me? The scripture says so, men of old foreordained to this condemnation, to turn the grace of God into lasciviousness. In the chapter of Jude, nasa book of Jude po ito, makikita niyo po yun. Ewan po ba? Na yung mga tao, yung patungkol sa tatawag na biyaya ng Diyos, pinalitan nila ng lasciviousness, may sabihin mga kahalayan. Amen po ba? In the chapter of Jude. So, we don't like to think those things, but there's some people who will never be saved, no matter what you do, and they're very religious. Tingnan nyo. Yung mga pinanganak sa kapahamakan nito, very religious sila. Diba? Woe to you! Diba? Kaya sabi nga na, no? Sabi ni Jesus Christ, ang ama ninyo ay ulubong. Diba? Diba? Sino sinabihan niya? Mga relihiyoso. Nakita niyo? Diba? No? Sinabi niya yan, no? You vipers! So, kayo yung mga lahi ng ulupong, sabi ni Jesus yan. Are you with me?
ang sinabihan niya, kayong lahi ng mga ulupong, ang sinabihan niya, mga relihiyoso yun. Amen? Yun ay mga bagay patungkol sa, sabi nga, nag-aral sa pamantayan ng aral ni Gamaliel. No? Si Gamaliel, siya ay isang paaralan na nagkatawag na patungkol sa batas na law ng mga Hudyo, ng mga Hudyo, Judaism. No? Diba? Tatlong relihiyon lang sa mundo. Tatlong relihiyon na yan, kinikilala. Kaya ano yun? Christianity, Judaism, at saka yung tatawag na Islam, Muslim. Yeah, Christianity, Muslim, at saka Judaism. Yan. Madaming Christianity, kasama doon yung mga Catholic, lahat ng mga may cross, lahat na naniwala kay Jesus Christ. Kahit na yung mga albularyo na naniwala kay Jesus Christ, consider sila na mga Christianity. Pero, tandaan nyo, merong chosen and elected. Ayun po ba? Before the foundation of the world. Amen. Okay. And they are very religious. Tandaan nyo? Kaya nga, no? They are very religious. Kaya nga sabi nila, kumakatok ako sa labas ng pintuan. Bakit ka mo? Kasi, yung mga anti-Christ na ito mga espiritu na ito na pinanganak sa kapahamakan, sila yung mga tumatayong mga relihiyoso. At nandudoon yung mga nobya, yung bahagi ng nobya. Kaya kumakatok ang Diyos sa panahon ito. Kumakatok siya sa pamagitan ng kanyang kapahayagan, revelation. Amen? Kinakatok niya rin, kinukuha niya ang para sa kanya doon. Kaya niya kinakatok sapagkat, sa Baptist, Methodist, sa Islam, no? Lahat yan, meron siyang kukunin dyan, kapatid. Ewan ba? Kaya siya kumakatok, ibig sabihin, binibigkas niya itong revelation na ito, kumakatok siya sa pamagitan ng kapahayagan upang ang lahat ng mayroong binhi, lahat ng mayroong siyang pag-aari ay makarinig ng message. At pag narinig niya, aalis sila kagaya natin. Yun, nadinig natin yung katok. Hello? Narinig natin ang katok. Magkaiba tayo. Kayo po ay mga oneness, kami Trinitarian. Magkaiba tayo. Pero narinig natin yung katok ng ating Panginoon. Pinag-merge tayo ng Panginoon saan? Sa message of the hour. Ay, ito yung. Kaya mapahalad po tayo. Kaya sabi ganun, ang sino mang magpapasok, no? Ako'y kakain kasalo niya. Kaya ito kasalo na natin siya about sa revelation. Kasama natin siyang kumakain. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nananalayda sa din ng Diyos. Kaya sabi ko na, ang sino mo magpapasok sa akin ay kasama akong kakain, kasalo akong kakain kasama niya. Kakain. Kaya sabi ko, hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kakain tayo sa spiritual. Oh. Kita nyo? Dinadabde lang natin to. Yung sinabi ni Jesus Christ doon, no? Sa perdition na ito. No? Sabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Hindi po ba? At sinasabi niya, kumakatok, sino mang magbukas sa akin, ako'y kasama niyang kakain, kasalo niya. Tignan mo, ito yung spiritual. Hello? Hindi ito yung, mamaya kung may hinanda kayo, kainin natin, ito yung sinabi, hindi yun. Sabi nga ni Lord Jesus, yung mga ama ninyo, yung mga ninuno ninyo, kumain ng mana, pagkain bumaba sa langit, no, galing sa langit, fresh from heaven na pagkain na mana. Pero sabi, sila'y mga nangamatay. Pero ang lahat, sino man kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. Spiritual yon. Hindi yung pagkain na gagawin kang vampira. Hindi. Kahit ang pagkain, ibig sabihin yung kanyang salita, kakainin mo, yung kanyang kapahayagan sa iyo, hindi lahat ng nabuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng ating Panginoon na sa kanyang bibig. Very simple. Amen? Okay. Hallelujah. Sabi nga, don't forget that, dear people, and how blessed are your eyes that do see, and hear, and understand. Mapalad talaga tayo na tayo po ay mayroong paningin na nakakakita, meron tayong pandinig na nakakarinig, at nakakaunawa. Eto yan! Kumakain ka ngayon
Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kaya kapatid, behind your back, kumakain na sa'yo, punong-puno na ang iyong espiritu. At yung pagkain, ang binubusog niya ay ang pananampalataya mo. Pinapasakdal ng kapahayagan. Let us arise in the presence of the Lord. Sige po, tumayo po tayo. Okay. Hallelujah. For the whole church is built upon the spiritual revelation of Jesus Christ, being the Son of God. Ano po? Si Jesus Christ, siya po ang tinatawag na Jehovah sa Old Testament, Jesus in New Testament. Amen? Opisina ito. Hindi siya naging pangalawang Diyos, kundi pinakilala ng Diyos ang kanyang kalikasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Inopen niya, ipinakilala niya ang kanyang pangalan sa atin sa huling panahon. Hindi sa pamamagitan ng mga tinatawag na mga parabola, kundi ipinakita niya ang kanyang sarili, pinakilala niya ang kanyang sariling pagiging Diyos sa atin sa pamamagitan ng pangalan ni Lord Jesus Christ. Yan ang nature ni Jesus Christ. He is not a second God, sapagkat walang Diyos na may panimula. Siya rin yun, humanap lamang siya upang maidetalye sa atin kung ano ang magiging kaanyuan mo, nature mo pagdating ng new race na ito. Hello? Yes. Yan po yan. Okay, let us arise in the presence of the Lord. Hallelujah. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. Oh my soul, I long to be with you, my Lord. Even so, come Lord Jesus, come. Amen. Are we prepared? Handa na ba tayo? Amen. Amen. Sa kanyang pagbabalik, sorry po. Sa kanyang pagbabalik, ready na ba tayo? Ulitin po natin, hindi tayo exempted sa karamdaman, hindi tayo exempted sa mga kasamaan ng mundong ito. Pagnanakaw ng mga tao, panlili ng mga tao, no, galit ng mga tao, hindi tayo exempted dyan. Pwede nating maranasan na tayo po ay laitin, tayo saktan ng mga tao. Because andito tayo sa tinatawag na form ng makalupa. But remember, hindi nila po pwedeng saktan, hindi na po pwedeng ihiwalay ka sa tinatawag na pagkapili sa iyo ng Diyos. Amen. At pagdating ng panahon, natandaan niyo po, haharap sila sa ating Panginoon. Kaya kapatid, yung mga tao na patuloy pong bumabatikos sa atin, nagsasabi ng mga kasinungalingan, ang sabi ng ating Panginoon, mapalad ang mga tao pinagbibika. Mapalad kayo kung kayo pinagbibikaan ng mga tao ng mga mali. Diba? Diba? Mapalad tayo. Amen. Ito po rin po ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, mapagpalang Ama sa oras po na ito. Muli ay papasalamat namin sa iyong banal na pangalan ang lahat ng mga nadinig po namin. Panginoon, pinapaniwalaan namin na ang aming kaisipang pangtao ay hindi kaya mag-inad ng iyong salita. Kaya naman Panginoon, inaanyayahan po namin ang iyong Espiritu na siya pong gumawang may kapangyarihan sa aming mga buhay, sa aming mga nadinig na ito, Panginoon, upang sa pagdating ng takdang panahon ng pag-agaw, Panginoon, ay mailarapan kami, mailapat kami sa iyo po, Panginoon, kung disenyo, Panginoon. Kaya, Lord God, we pray na inyo po kaming tulungan. Bigyan mo kami ng isang matibay na katatagan, ang salitang only believe. Hallelujah. Kaya maraming salamat, Ama. Pagharian mo lahat kami, Panginoon, sa huling kapanahonan ito. Nais namin, Panginoon, na sa amin pong paggising, Panginoon, ay makapiling ka namin, Panginoon, sa paggising namin, paglabas ng aming mga temporal na ito, Panginoon, sa dimension ng iyong pong mga banal. Ikaw po ang aming pong maranasan, ikaw po ang aming pong makita, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mo sila na mga itinakda mo, na bahagi ng iyong nobya sa damong ito. Pagpalain ang kanilang sambahayan, pagalingin ang karamdaman, patuloy na i-provide ang lahat ng mga bagay na kakailanganin po nila sa kanilang pong paglalakbay sa mundo ito. Maraming salamat po, Ama. At muli sa iyo ang pinakamata sa pagsamba, karangalan at pasalamat, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior.
how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Hallelujah. Naway patuloy tayong samahan, pangunahan ng presensya ng ating mapagpalang Diyos hanggang sa kanyang muling magbabalik. Amen at amen. Luwalhatiin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pumang salitang napakinggan. Amen at amen. Oh, I love you with the love of